Amen. Good morning, church. God is good. And all the time, God is good. Amen, mga igsoon. Kinsa may na-bless ka ng adlaw mo, pakpak dira sa pambuhay nga Dios. Amen. Hallelujah. Amen, mga igsoon. Karon is another day na pod, another opportunity nga magdayta, magsimba ta dira sa atong buhay nga Dios, kauban atong mga kaigsuonan. Praise God, kay atong yung gi-prioritize atong buhay nga Dios. And wala ginahimong babag ang mga problema mo isuon sa atong pag-anhi. Amen? O sa atong pakpakan atong buhay nga Dios. Hallelujah. Amen, mga isuon. In Hebrews chapter 13, verse 14 to 15, it says, "For this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. Therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name." Amen, mga isuon. So, dili kita permanente dire sa world, mga isuon. Busa, dili ta mabalaka kaayo sa kung unsay ugma. Dili ta mabalaka kung unsay mga mahitabo kanato. O dili ta magpalabi pud og focus sa mga butang nga dili mulungtad diri sa kalibutan. O dili maghatag kanato og peace tungod kay mas stress ang kita mga igsoon. Amen? So, ato ta mag-focus sa kung unsay permanente. Ato ta mag-focus sa atong permanente nga puloy-anan, and that is in heaven, kauban atong buhay nga Dios. Amen? Kinsa may excited ug balipayon nga magkita-kita ta puhon ato sa langit mga igsoon, magpakpak sa atong buhay nga Dios. Amen? Amen, mga igsoon. Malipayon kita ato sa langit may igsoon tungod kay adto walay problema, puno sa kalipay, nga mag-awit o magdayeg diha lamang sa tungbuhi nga Dios. Usa kita dapat ma-excite may igsoon. So diri pa lang may igsoon sa ubos. Magdayeg na ta sa atong buhi nga Dios. Padayon ta sa pagdayeg kaniya with our words and life. Let us offer our lives dira sa atong buhi nga Dios. Let us do things nga makapalipay sa atong buhi nga Dios. Amen. Busa atong pasalamatan atong buhay nga Dios kanunay sa batiman or maanindot na sitwasyon, because our Lord deserves nga pasalamatan ug tagag pasidungog tungod kay wala siya libiya kanato bisan kanusa ug padayon siya nga maayo sa mga tawo nga matinud-anon kaniya. Amen, mga igsoon. Amen. Atong pagpakan atong buhay nga Dios. And may I ask everyone to please stand and pag-ampo kita mga igsoon. Amen. Hallelujah, God. Dalayan ka, O Diyos, our Savior, our Almighty God. Yes, Father God, first of all, we thank you, Jesus, sa imong gugma, O Diyos, sa protection, O Diyos, sa imong grasya, O Diyos. Salamat, O Father. Thank you, Lord God, sa tanang-tanang imong gihatag ka namo, O Diyos. Bisan pa man dili we deserving, O God. Salamat, O Diyos. Lord, salamat sa gamay or madakungon nga butang, O Diyos, ni mong gihatag. Salamat, O Father God. Takos kang pasalamatan sa tanan, O Diyos. Hallelujah. Lord Jesus, agbisan pa man sa maanindot or bati nga sitwasyon, Lord God, pasalamatan ka namo, O Diyos, tungod kay maghimo ni sa amua, O God, o mature, O God, mahimo mi mo grow ni inyo, O God, ug mahimo mi mo endure, ug mapadayon, O God, ug makaya namo ang mga trials, challenges nga moabot sa mga kinabuhi, O God. Thank you, Father. Yes, Jesus, Lord God. Sorry, God, Lord Jesus, sa among mga kalapasan, O God, sa among mga nabuhat, O God, nga wala ka nang mahaya, O God, sa among mga buhat, sa among mga hunahuna, O God, sa among mga lihiw, O Diyos, sa among mga sinultian, pasaluang niyo, Diyos. Pasaluang ni Father God. Lord, hindi mi perfect, oh God, but Lord Jesus, tabangi kami, Lord God, nga mahimo kaming sama kanimo, Diyos. Hallelujah, Father. And Lord Jesus, today, Father God, bless us. Lord God, we ask your Holy Spirit to be with us, oh Father God. Giyahin matagos sa kanamo, hikapa ang mga hunahuna, kasing-kasing, oh Father. And help us, oh God, na ma-focus lamang kami kanimo, Diyos, Father God. Lord, lipuhi ang mga kasing-kasing, O Father God, so that mahimo kami angayan sa among pagdayeg diha kanimo, O Diyos. Yes, Father God. Lord, we know, Father God, nga dili may permanente diri sa kalibutan, O God. Usa tabangi kami, Lord God, nga di ma fully attached in this world, O Father. Yes, Jesus, O God. So we give you praise, O Father God, because you are our God who made us, O Father God.
who save us, and who promise nga mubalik diri, Lord Jesus. Lord God, buso Lord God, among gibalik ta ng dungo, gimaya. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen, mga isuon. Andam na batas sa pagdahig sa kabuhay nga Diyos. Amen. Praise God. Kita, pagdahig sa kabuhay nga Diyos. Let us shout His name. Hallelujah. Tanang adunay kusog, pagdahig kaniya. Tanang adunay ginanhawang, kinabuhay mo. Sige, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Jesus. Adunay kusog, pagdahig kaniya. Adunay ginhawa, sige, oh hallelujah. Kanilaan
pumipigil ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na pumipigil ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Yes, Lord Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Come on, church. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pasalamat ka, Diyos, pasitong ka, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Father God. Oh God, we can sing your name, oh God, for all our lives, Jesus. Because, dear God, you're worthy to be praised. You deserve to be honored, oh God. Hallelujah. Jesus, your name deserves all the glory, oh God. Jesus, your name is powerful. Your name is holy, Father God. There is no one like you, Lord Jesus. Yes, Jesus. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. And Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on you. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You help me, and a friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus, be the name ever on my lips. Jesus. It's sweeter every time that I call on name. 'Cause there's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus.
Jesus be the name. And Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. And Jesus be the name. And Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. And Jesus be the name. And Jesus be the name that gets all the they're sitting in your name. It makes me cry holy. There's freedom in your name. There's freedom in your name. There's freedom in your name. It makes me cry holy. There's salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name makes me cry holy. Oh, Jesus be the name, oh Lord. Oh, Jesus be the name, oh God. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be your name, oh Lord. Jesus be your name. Oh, Jesus be your name that gets all the glory. Yes, Jesus. All the glory belongs to you, God. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Father God, we praise your name, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, for you, Lord. Yes, Jesus, for you, God. For you alone, O God, ang mapagdahil, O God. We worship, Lord God, with all our heart, O Father God. Sa buong naman ng kinabuhi, Diyos. Pagalainin ka, Father. Yes, Jesus. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me
For you alone deserve all praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserves all praise. Father, we love you so. And we worship you this day. Father, we love you. And we worship you this day. Father, we love you. And we worship you this day. We praise our God. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Yes, Father God. Yes, Jesus, oh God. Ay, salamat ka muli, O Diyos. Sa katabang mo, Diyos. Sa mo, Diyos. Salamat, O Father God. Because you're always there for us, O Father. We thank you, O God, for who you are, O God. We thank you for being so good to us. We thank you, Father God. Kaya maayo ko kayo sa mga, Diyos. Matilagaan ang pag-ayon, Diyos. We thank you, Father God, for saving us, for granting all our needs, for protecting each of us, O God. Thank you, Father God. We praise you. We believe in your name, God. Daigong ka kung nasahan ko, Diyos. We lift your name, O Diyos. Father God, imo ang imaya, our Lord, our Savior, O God. Imo ang talang tumugo, Diyos. Wala among iniintanan, O God. Lord Jesus, matukoy ka, O Diyos, sa mga kinabuhi, O God. Yes, Father God, gamahalan ka, wisama ka ni mo, Diyos. Wisama ka ni mo may hugmaon, matinudaan, O God. Salamat, Father Jesus. Gusto, Lord God, among i-offer ang mga kinabuhi ka ni mo, Diyos. Among isalig ang mga kinabuhi ka ni mo, God. Ihalamang ka ni mo, Diyos. Because we trust you, God. Because we know na ikaw nag-control sa tanan. Father, gusto, Lord Jesus, pagadayon ka sa tanan mo mga katawan ng Diyos. Sa tanan na'y gininhawa. Sa tanan na'y kusogo, God. Pagadayon ka, Father God. Gusto, Lord Jesus, among ibalik na lang tumulog yung maya. Ihalaman sa pagbuhay na alam ng Diyos. Tanan mo mga katawan, among pakpak. Huwag mo ikonog. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yung song before tamang lingkod, as atong lamanuhon, atong imamata naman tayo sa aming sulat. Amen. Hallelujah. Ang himaya kayo sa Diyos.
May buntag, may igsoon ko, diha ni Kristo. Everybody says, praise the Lord. Everybody says, hallelujah. Hallelujah! Amen, mga igsoon. Nindot kay may igsoon, no? Inyong yung atong ug inyong nabati ang awit karong buntaga. Amen? Ubani ko ninyo may igsoon. Na ako'y share nga mensahe. Siguro mga igsoon, nakaibaw na taani, pero ato mag yung angayan basahon. Amen? Dadon ko kamo sa Hagyo 1. Dos mga igsoon. Amen? Nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan ngadto kang Hagyo nga nagingon kining kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo unya ang Ginoo misulti sa mensahe alang sa katawhan pinaagi kang propeta Hagyo. Maayo ba nga kamo nagpuyo sa anindot nga mga balay samtang ang akong templo guba gihapon? Hunahunaa ang inyong kahimtang. Daghag kamo gibugas apan yuta ray inyong naani. Nakakaon kamo apan wala gayud kamo mabusog. Miinom kamo bino apan wala gayud kamo matagbaw. May bisti kamo apan gitugnaw gihapon. Og kadtong nagdawat og nagsuhol sa marang nga nagsuhol niini sa alkansiya nga buslo. Amen. May igsoon gipahinumduman na sadta sa libro ni Hagyo. Siguro kita nangandoy man tano kung may mong tag-literal kanang mga balay nga atong gipuy-an. Pasalamat tano kay kitang tanan do na kitay mga balay. Ya gracias Ginoo kay dili ta mauwanan. Pero ari ta sa espirituhanong bahin sa atong church, siguro makaingon ta bisag atong lingig-lingion, nindot naman ato ang balay tigumanan. Pero anong aduna gyud higayon? Nga ngano ang mga pastor kung dunay mga meeting, nganong timingon sila ulan? Kunya magsalo din tagbaldi, usahay no sakit pa lang dumon. Kay ngano? Makita man nato ipos dayon daguan. Di ba sakitan ta bilang mga mature nga Kristohanon? Amen? Ang kaning pagtukod siguro og ari sa ta sa espirituhanong bahid ang templo kita. Pangandoy sa Ginoo o pangandoy nato hinay-hinay ta mausab nga commitment kita ni Lord bisag unsa ta kabisi natural gyud naa man ang kabisi kay sa literal ug tawhanon mangita man tag trabaho. Pero bilang nga si Christ First Assembly of God mao gyud atong giuna. Amen. Mao na nga dili gyud sayop nga duna tay balay, pero mas labing nindot nga natay balay nga gi-invest para igabot sa panahon kuhaon ta. Pero dili pa karon. Ay daghan pa kayo taog sugo sa Ginoo. Unsa man ang daghana? Kurtig yung daghana. Dili matuki, pero ikaw ug ang Ginoo na sayon. Bisan gani tanan natong mga pag-ampo, dili na tanan masulti. Bisag atong pastor mag-pray, dili tatanan tagsa-tagsa nga angan. Pero ang Ginoo ug ikaw ug kitang tanan nasayod sa atong mga pag-ampo mga igsoon. Dili sad ingon nga tanan nimong pag-ampo gitubag na. Kay ngano? Process pa na ni Lord. Unya gawas pa kung angaya kung tubagon day niya tanan sama ta sa bata nga spoiled kaayo. Amen ba? Wala nindot kay mga igsoon kay ngano? Pagkakita naman tanong, nga duna na tayo sabay nga na itong building plan. Nindot kayo, no? Murag hinahinay na yun gi-process doon kay ako naging tuwig sige kitag ampo nga ang mga katawhan sa Diyos magkahiusa. Grabe, no? Kay nga, no? Kay bawin ta sa sitwasyon dire sa ato ang lugar. O nagkaroon, hinahinay na, nanay building plan.
ang number one gyud ang Ginoo gyud matag usa na to connect kita sa Lord kay ngano kabantay mo guys gupod daghan ang ipugas gamay ra ang naani kung ari po taron sa literal wa gid ron ka pamugas kay init amen pero adto ta sa espirituhanon daghan pa kay tang pugsunon pugsa nga angay anihonon amen. Muna dili kita mawawaw na ituan sugo sa Ginoo nga kita tanan angayan gyud kay ngano duna biya kay vision dire. Pero sakit kay no, pero angayan gyud buhaton kay ngano kada tuig usa ka kalak usa ka membro magada. Sugot mo may son, process na si Lord gapot sa panahon ang Ginoo gyud malipay. Usa kung kakalak danos Ginoo pagbalik lipay kay mga anghel sa langit. Amen. Mo na nindot kay may son, commitment ta ni Lord. Ya garon, ug ari po ta minutag na. Krisis mga ayrong, uy, mahal kayong bugas, tanan yun, mahal. Pero wa mo kabantay, parihata ang mga anak sa Ginoo, parihatag tabanog. Nga naman, once nga, yung imong sulayan ng Ginoo sa paghatag, mura kag tugot. Sa sigiyan ng huyuhoy sa halin, siging pataas. Pero ari ta sa espirituhanon, wa ka kabantay sa sige nimong hatag, ang imong panalangin, way putol-putol. Amen? Mao na ibantay may igsoon, ang malakyas 3 Gs gahiskot gadasig sa matagusa. Wala nang maingon nga ang mga dato mauray makahatag. Kay bawo kita, kato galing byuda, duha ka sintabos lipay ni Ginoo, kaya ang mga dato dayan ihatag ang sobra. Pero kita mga igsoon, atong praktison, nakanagyong ni Anhi ba muron nga, nagkaa mo sa inyong ikapulo, dasig kay mo, lagi pa yun sa inyong mga tapat, tanawa ko na og dasig pa na yung mga tapat mga igsoon. Inani ba kadasig sa Christ First Assembly of God? Labi na yun sa pulong atong mada karong adlaw kay mura taga homeworks tibok si mana nga Lord kaning do ay bisag kapoy naagi nang kagapoy bilang yung nanay kay ngano grabe ang nanay mura sa nagtabanog kung mahimo pag di matugog gabi pwede buhaton pero dili pwede kay ngano gitagaan tagabi sa Ginoo para makapahulay yang gitagaan po tag adlaw aran magapanarbaho ug labaw sa tanan ang iyang pulong masangyaw sa matagusa nga katong wala pa kaayla kung kinsa si Kristo sa ilang kinabuhi. Amen. Akong ibalik ang labi na gyud paghatag karon no nga kung muhatag kuno ta nga way pugong-pugong ikalipay sa tong kasing-kasing nga way pagaduha ug labi na gyud nga wa ta maghuwat nga muhatag ko ani kay balikan ko sa Ginoo no. Ang atuwa gyud pinasahi kay kining naaron sa Christ First Assembly of God, dili ni basta-basta nga naa kani karon dinhi. Ngano, mga kalidad ni mga tao, di ni ka mao mangluod. Kung naay trials, testing, ikauna na kay ngano, maunay makapalig-on. Amen. Akong ibalik sa haladug awit mga igsoon. Amen mga igsoon. Atong awitan atong buhay ng Diyos, and you can also give your offerings while you sing. Amen. Hallelujah.
ilihan sa nga ang mga kamot sa tithe sa offering. Diyos nga labing gamanan, Lord, salamat karong buntaga, Lord God. Lord, aniya kami karon nag-ampo. Lord, pasaylua kami, Lord God, sa among mga kalapasan nga dili mo mahimutan, Lord God. O Lord, salamat karong buntaga nga imo na sad kami gipahinumduman, Lord God, nga ang labaw na mong unahon, ang imong templo nga mao'y among balay ang alampuanan, Lord God. O Lord, salamat kay Lord God. Labi na gyud, Lord, sa mga katawhan, among mga kaubanan, Lord God, nga nag-backslide. Lord, among ipangandoy, among ipangay kanimo nga, Lord God, gamita ang matag usa nga mubalik dinhing dapita, Lord God. Lord, kung wala ang imong tabang, wala kami mahimo, Lord God. O Lord, salamat kayo nga anaa ka, nagagayad ka namo, Lord God. Yes, Lord Jesus, o bisan pa man, Lord, kanamong mga nanay, Lord God, adlaw-adlaw nagtrabaho. Lord, salamat kay Lord God. Among ipangayo ang kaalam, espirituhano, nuglabaw sa tanan ang kahibalo, nga kada adlaw among gigamit sa among pagpanarbaho, Lord God. Ug labaw sa tanan, Lord God, ang extra nga kusog, Lord God. O bisan pa man sa mga tatay ug papa, Lord God. Lord, salamat, Lord God. Matag adlaw, naa kanunay sa karsada, o labi na gyud ug asa ang trabaho. Lord, salamat nga naa ka nag-safety. Lord God, salamat salamat kay Lord sa imong guide sa matag adlaw. Ubisan pa man, Lord, sa among mga kabataan, Lord God, nga nag-eskwela. Lord, salamat kay Lord God, igabot sa panahon, ibalik nila na ang imong presensya, Lord God, ug labi na gyud, Lord, sa financial nga bahin, Lord God. Salamat kay Lord God. Ubisan pa man, Lord God, sa kang Pastor Dan, nga salamat kay Lord God sa kaalam sa kahibalo nga karon sa Word of God nga kung unsa kami praktikan nga kahawang inig-uli na mo busog kami, Lord God, sa espirituhanong bahin. Og labaw sa tanan, Lord God, ang tithes and offering mao kani magpalapnag sa sipag, Lord God. Og labi na gyud, Lord, tanan nga gikinahanglan nga financial assistance, Lord God. Ubisan pa man, Lord, sa tanang nagnegosyo. Lord, salamat kay Lord God sa matagtiil nga imong gihatod sa tindahan. Ubisan pa man, Lord God, sa walay mga trabaho. Lord God, salamat kay nakagaandam nga ng panahona, Lord God. Yes, Lord Jesus. Kining tanan, Lord God, akong ibalik kaniyong pagsalamat, ang gugma sa mga ug ang grasya sa anak, ug pagkiguban ang balaang buhing espiritu, ug ang tanang katawan sa Dios magaingon og amen ug amen. Psalm chapter 56 verse 3. Don't be afraid, for my trust is with you. Psalm chapter 56 verse 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa verse nga nag-remind nato karon. Nindot kayo mga mensahe sa atong mga awit mga igsuon because we are reminded that it's the name Jesus nga naay kaayuhan, naay panalangin, naay paglaom. So, praise God for that. And then, before we go to the Word of God, I will just have some announcements because after the Sunday service, we are going to open our sports test, and I intend yung mahimong after Sunday service because I cannot force you to come back. As I have observed, dili yun makabalik yun ang kasagaran because na ay mga gibuhaton sa kinabuhi. So, I appeal tungod kay human after service man siya. So, please stay and join. So, if you have with you your jersey, so pwede ninyo sulubon na. Pwede isapaw lang ninyo for the sake of picture taking nato zone. By team tag, 3 shots. First is the alpha, and then the next is the omega, and then everyone. Okay, so why it's important? Because it's part of the memory banking nato nga people will see nga, oy, nani da ita, and later on matiguang na ta, mga bata na to makakita nga, this is the church we had before. So, diha sad madasig ta. Sa may madasig ba kita mo picture? Kasagaran sa mga tao biya kay visual sila. Hindi kayo sila ganahan ng mga portindighan na mubita ko ban, lisod kayo kubasa Bible kay puros man words, so picture. Like itong picture because picture will speak 1,000 words, 1,000 of words. So, muna kasabot nga mag-picture ta after a very short lang yun nga panahon para sa atong opening sa atong sports fest. And ay sugdo na ko akong announcements diri sa
Okay, sa ato ang building project. So praise God, as I said, and re-echoed kaganihan nga nanatay building plan, although napatay balance sa ito nga mga 20K, pero gamay na siya sa atong buhay nga Dios. So ato na siya nga namon lang o installment. And then thank you for the support, prayers, and kanang sa inyong financial nga mga tabang. So actually we can start, pero we are waiting na namong kukoy gihulat nga mo trabaho kay mas maayon gutong Kristohanon unya kanang dili daghang aso nga mo tambutso ba kay murag masakit man taaning daghan kayong sigarilyo ba. So muna akong giampo nga kanang okay sila nga mga available sila by May. So while waiting, let's continue praying and saving para ana izon. Naman lang nato, dili lang nato dalion para likon rapod o hanay rang tanan. And then yes, let's continue the practice, but this afternoon dili man ta ka practice tungod kay mag sports naman ta next following Sundays after Sunday service. Ang short na to nga practice sa sayaw na to kaya sugdan naman tong ngayong Domingo, the children, the youth, and the women, yung mga selected, yung mga dancers na to. Okay. And then this April 26, next Sunday, atong i-celebrate ang nag-birthday o April. Okay, so atong iusahon pag celebrate. Importante ana nga mga unta together nga himsog ug malipayon. Amen. And sa ato ang opening this afternoon, ato ang games karong afternoon will be the Scrabble, the Dama, the Chess, and the Snake and Ladder. So kanang category nato is adult, youth, children categories. So adult, youth, children. So encourage na ko nga after sa ato ang picture taking karon, pagsabot mo sa inyong team kinsa ang inyong players aning mga dudua. So let's have fun on the games at the same time. Let's band together in the Lord. Na ikatuloan na is let's be healthy. Maka-bright man yung maka-healthy sa ato ang mga activities. And then naapay mga gamay nga mga balances ang atong jersey. So please sa makaya lang you can give your mga payments diri sa amo sa kuha. So hinahinay lang kay bawo ko nga crisis ron, pero hinahinay lang until maimpas na siya. Amen. So that would be all. Paka na itong Ginoo sa mga updates na ito sa Facebook sa Iglesia. And before I forget supposedly, di ba, karon na nunta ang ato ang basket, pero tungod sa mga circumstances na moved up. Okay, so mag-workout pa ko sa gitawag na to venue na to. Ang venue na to is Liboron Gym. Then wala pa ko maka-final fix because when I went there sa Friday, miagi nga Friday, wala sila opisina. Kaya nag-cost cutting si Bongbong Marcos. Kaya gamay lang masud sa malita kasi. So nag-cost cutting sila, ang gobyerno mo nang wala sila trabaho, wala sila opisina sa Friday. Pero ang ilang oras ipatasan. Same day sa DICT. Sa kanila, no? So same 7 in the morning, 7 in the afternoon. So I think makasave daw ang gobyerno na matod pa kay usahon ra ang gasto sa kuryente o uban pa. So mo nang ako pa nang i-workout next days para sa atong basketball and volleyball next week. And then before pa dyan gumalimot, praise God, naabot na ito ang OCC boxes. And ang OCC boxes, gikan na siya sa mga wala na kaybaw, mga shoe boxes na siya, nga mga gift, sulod na mga duwaan, mga needs sa mga bata, o mga nindot kayo nga mga butang gikan sa US. So, gihatag na sa mga Kristohanon gikan sa US, kay ilang prayer nga ang mga bata makagunit ana mahimong Kristohanon. So, naa sila lessons nga itudlo sa ato ang mga volunteers, ang ato mga teachers, and then after that, sa graduation, tagaan sila o gifts. So, ang atong mga bata, atong iprioritize og hatag,
Ikaduha is ato ang i-share pod ang blessing ngadto sa proper kanasuhan ba na diya napita niya brad no, and then sunod diri sa ubos sa tindahan. So let's pray for the provision kay snacks man gyud ni mga bata pasnakon man gyud nato ni para magbalik-balik kay mo man na ang kalipay sa mga bata sad. So April 26 afternoon will be the graduation. So posa ta sa mga duwa ng adlaw lang ang Domingo para sa atong graduation. So with that, that would be all for the announcements. So today, my zone, I will be asking everyone to please rise and let's go back to our series from the book of 2 Samuel, chapter 23, verses 13 to 17. So I'll read in the New Living Translation. Once during the harvest, when David was at the cave of Adullam, the Philistine army was camped in the valley of Rephaim. The three who were among the 30, an elite group among David's fighting men, went down to meet him there. David was staying in the stronghold at the time, and the Philistine detachment had occupied town of Bethlehem. 15. David remarked longingly to his men, "Oh, how I would love some of that good water from the well by the gate in Bethlehem." So the three broke through the Philistine lines, drew some water from the well by the gate in Bethlehem, and brought it back to David. But he refused to drink it. Instead, he poured it out as an offering to the Lord. Last verse in verse 17. "The Lord forbid that I should drink this," he exclaimed. "This water is as precious as the blood of these men who risked their lives to bring it to me." So David did not drink it. These are examples of the exploits of the tree. Let's pray. Halando namo nga Ginoo, salamat kay ikaw soberanya, ikaw naa sa control sa tanang mga butang sa kinabuhi. Nothing happened without your permission, O God, the permissive and the perfect will. Salamat usab Ginoo sa pag-sustain sa among mga gikinahanglan. Among mga pagampo Ginoo nga padayon ka sa pagbubo sa imong grasya kanamo haron kami o Dios makasabwag og grasya sa uban nga mga katawhan. Una o Dios ang mga espirituhano ng mga nahibawan among mapaambit sa uban ang among mga financial, physical nga mga panalangin sa Lord. Salamat sa imong pagbubo kanamo. Kinimpulong nga among pagkatun-an makatabang ni o Dios sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Dili kini kahuhaon, kawaton sa kaaway Ginoo as we leave this place, O God, after the message. Lord, dili kawaton sa kaaway ang mensahe, kundi mutubo, mamunga kini sa among mga kinabuhi. Salamat sa tanan Ginoo, in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise God. May you be seated in the love of God. Supposedly, I will not be the one to preach today because it's a scheduled one nga ang akong papa mo bisita dili kanamo, but then na ay mga circumstances that was not permitting him to come, mo nang I'll be the one to preach today. It is my joy to again preach and be back in the pulpit mga kaigsunan. So, kining title nga akong i-share karon is about a life worthy of sacrifice. Ang kinabuhi nga takos o sakripisyo. Ang kinabuhi nga takos sa sakripisyo mga kaigsunan. And so, in a way of introduction for us to be prepared to the message nga atong dawaton mga kaigsunan. Since we are a group, since we are an organization, a church, a body, so there has to be a leader and there has to be followers. Dili man pwede nga tanan leaders because if there would be no one leader of all the leaders, then wala tayo padulngan because everyone will magbugsay sa lain-laing mga direksyon. Ug ang atong baruto magtuyog-tuyog ug wala gyud pag-irong. And so that's why we need to have leaders in this life. So, pangutanan ako karon para madasig mo sa iyong pangalagan sa Ginoo. Para madasig mo sa inyong kinabuhi. Unsa kang klaseng leader ang inyong gipangita o inyong kanang gusto? Kung naa mo sa trabaho, unsa man klaseng leader ang naa gusto ninyo para madasig mo sa pagtrabaho? E syempre, natay supervisor, natay manager, natay principal, natay mga boss, amo, manager, usa pa na diha, agalon.
Unsang klase nga mga leader na gusto ninyo para ang loyalty sa pag-risk sa iyong kinabuhi mahimong grabe kaayo. This is the kind of loyalty nga gihatag sa mga katawan ni David Gantonia. You know, David is God's appointed king to Israel. So, ang Israel igsoon mga katawan sa Ginoo, gitagaan siya leader ang pangalan niya si David. Karon ang pangutana, unsang ka-loyal ang mga tao ni David ngadto kaniya? Then nakita nato mga kaigsunan, grabe ka-loyal. In what sense? Ningon si David, pagkaanindot, ganahan yung kumuinom ng tubig dito doon sa Bethlehem. Pero, layo man, yan na may mga nagkuta dito ng mga kontrak. Risgo kayo kung magkuha kong tubig dito kay pamatyon ta sa itong mga kontrak. Pero sa David, mga kaigsunan, nasa elite group, nasa SAF, okay, nasa mga scout rangers, kining mga elite group, kining pang the best good nga panggumat, 30 ka buok. Sa 30 mga kaigsunan, nasa tulo ka buok ng himong leaders. Ngayong tanaw nila, 3 of them. Mo na ang konsepto sa 3 leaders sa atong iglesia. Kini atong mga men and women, youth, mga igsoon, sila mga leaders ni sa ilang kagalingon nga kinabuhi. Kamo ang mga elite sa Ginoo diring lugar. Pero among the elites na ay mga tri-leaders nga gibutang sa Ginoo din na. Unsa ilang gibuhat? Niadto sila sa Bethlehem ug gikuhaan nilang tubig si David o gihatag nila ni David ang tubig nga iyang giganahan. O si David ingon siya, dili ko uminom ani. Kay kini tubiga daw sama ni siya tumbas niya sa dugo. Sa mga tawo ni sakripisyo pagkuha niini kay dakong risgo ang ilang gibuhat pag-adto sa kontra aron pagkuha lang sa tubig para makainom ko. Ang gibuhat ni David iya kining gi-offer balik sa Ginoo tungod kay gusto niya ipakita ang iyahang pag-appreciate o dili pag-abuso sa gibuhat sa iyang mga members. And so today mga kaigsunan, we will see a leader nga gibless sa Ginoo og mga loyal and faithful followers. And we also see here not only the bravery sa istorya, but nakita nato din ang revelation sa honor, sacrifice, and worship. And worship and honor and sacrifice magkuyog gid na siya maigsoon. Nganong musimba man ka, nganong mag-worship man ka because you want to honor God. And how will you honor God? You will honor God with the sacrifices you bring. The Bible says that ingon ang Ginoo nga I don't honor your offerings, sacrifice, but I honor your obedience. But the context suggests mga kaigsunan, this is not about the sacrifice nga imong gibuhat. This suggests sacrifice and burnt offerings Old Testament. Ang una-una manggod sa mga Israelita sa una, naalang ko'y kanding, naalang ko'y mga karniro, ako ning i-offer, ako ning i-sacrifice nga doon sa Ginoo. Then okay na. Okay na dili mo tuman sa mga sugo sa Ginoo. Okay na dili mga lagad sa Ginoo. Basta naa ako'y offering ihatag sa pari, iato ng akong mga sala, then okay na. That's why God said, I don't honor your offering, I don't honor your burnt offering, I don't honor your sacrifice, I want your obedience. Sa modern type, okay ra mo offer, okay ra mo tithes, di lang ko simba. Okay ra ko mo tithes mo offering, dili lang ko mo ang alagad, di lang ko mo apila ng kanta, mag-study, ampo, basta akong kwarta mo offer na dito. That is the modern application today. We need to be corrected on that. Nga ang kwarta, dili man na mao ang musimba sa Dios. Amen? Ang offering, dili na mao ang musimba sa Dios, but ang offering part na siya sa imong pagsimba, kay ang tao mismo ang nisimba. Dili pa na pangasaba, Igsoon, but that is just to make it clear, mga kaigsunan, that we Christians worship God not through our money, not through our sacrifice, but we worship God as our life itself is the sacrifice. Piningon ng Bible sa Romans chapter 12, present your bodies, holy and living, sacrifice, pleasing unto the Lord. Muna ang Diyos mismo, ang iyang gusto, atong pag-ubili kay mauna ang ato ang pagsimba kaniya. Tulo lamang ka punto mga kaigsunan, nagbagiya ka nato karon. Atong tan-aw dinhi ang devotion
nga nirisgo sa tanan. Pagsunod sa kanang tinguha sa tulo ka mga elite leaders ni David, risgo na to ilang gibuhat. Grabe ang ilang devotion sa ilang leader. Ikadua is discernment that honors sacrifice. O so may mga gitawag og discernment nga makaingon siya nga okay sakto ni nga sakripisyo, akili dili ni sakto nga sakripisyo. Kay dili tanang sakripisyo dawaton sa Dios. Okay? Di ba sa Biblia, what sacrifice God will accept? The Bible in Hebrews, God said temporary lamang ang sacrifice sa dugo sa kanding, dugo sa mga karnero, sa mga baka. What is the permanent sacrifice that the Father accepts? The blood of Jesus Christ. That's why I told you, not all sacrifice God accepts. Sakripisyo nila mo sa Ginoo, panata na nila mo, dawato ni sa Diyos, malipay ang Diyos. No! It does not mean nga abi kay tungod una kang sakripisyo na para sa Ginoo, dawato na sa Dios. Uban mag-ingon, akong pasakitan na akong lawas, akong kinabuhi, ako ni siyang torturon, ako ni siyang pagutman, ako ni siyang samdan, ako ni siyang buhaton basa para sakripisyo na ako para sa Ginoo. That kind of sacrifice is the same thing with the sacrifice sa mga ram, sa mga bull, sa mga cow, ng mga sacrifice that God said, I reject that. What God accepts is the biblical sacrifice anchored on the death of Jesus Christ. Kung ang ikatulo mga kaigsunan, the worship that God, that gives back to God. Kaya ang pagsimba magod is ang pag-uli kung sa'y nadawat. Kami yung arita sa kaning laing part sa ato ang simba mo ang paghatag. You know, giving is just part of worship and giving is a worship in itself. Mo nang ningon ko ang pagsimba, dili lamang na ang pagpaubos ato kaugalingon kundi usab ang pag-uli kung unsay iyaha o para sa Dios igsoon. Arita sa una nga punto, atong i-examine siya using the biblical lens in 2 Samuel 23:15 to 16. David said, "Oh, how I love some of that good water from the well by the gate in Bethlehem." Sa dihang ang imong asawa, buntis. May ingon siya, kalami imukawon o sa dito fries, kalami imukawon o burger, kalami imukawon o pistipata, kalami imukawon o sumay. Sa may balganahan ninyo. O sa may buhaton, sa bana, mangita, asa na pangitaon? Kanya problema kung wala makitaan, guol kayo ang kinabuhi. Mao ni ang concept sa kinabuhi ni David in panahon na nga nanganday sa ingon sa kanindot kung inamog tubig, good water from the well by the gate in Bethlehem. Ug nakadungog ang elite group ni David nga protector niya. Kung sa atua pa na karon mga goons niya, kanang mga armed men nga mo-protectar sa iya, mamatay sa sila before they can kill the king. Diha ang konsepto sa gitawag nato of chess. Muna, pagduwa na tag-chess, kay biblical kayong chess. The king will be the last person to be killed or to be abducted before you can kill him. You just first kill all the pawns, all the tore, all the bishop, and all the staff mga kaigsuunan. And so, kining tulo, niadto sila sa lugar nga diin doon sa Philistines, ya naa dito ang tubig, o nikuha sila o ilang gihatag nga to ni David, mga kaigsuunan. David longed for water from the well of Bethlehem. Nga nakuyog sa mga kaaway, mga kaigsuunan. And mind you, David said this not as a command from a king. David did not say, I want you to get water for me. Even if you risk your life, go to the camp of the enemy and get me water. That is an order. David did not say that. David can do that because he is the king. He is the commander of chief in all of his armies. But it was just a mere desire. Pagka-anindot, kainom og tubig. Init kayo, bugnaw. Ngita kang tubig ang bugnaw. Pagka-anindot, mainom ang bugnaw. Pagka-mainot, mainom og milk tea. Matcha, okay. Pagkalindot. Kung ako na pagdugdungo, ha?
Hindi pwede rin kay kan ba? Nagwali pa. And so here yet the men responded with the extreme devotion. Pagkadungog nila nga mo na gusto sa ilang hari nga gihatag sa Dios. Kung mahimong leader nila, nangita sa nagpaaki nga ila itong makuha nga tubig mga kaigsunan. And here David as their leader, beside water, his men provided. David as a leader as well, kailangan pa his men, and in return, he offered these things to the Lord. He did not abuse the goodness and the love of his men. Kung imong tanawon mga kaigsunan sa atong gibasa kaganiya, kung imong tanawon din but he refused to drink it. Instead, he poured it out as an offering to the Lord. Paggunit niya sa tubig, iya baging inom. Pag-ingon siya nga, I will not drink this. Ang iyang gibuhat, iya kining gi-pour out as an offering to God. Iyang gibalik sa Diyos ang iyang nadawat. So makita nimo, David was not an abusive person. David was not a man, yung sa akin, hindi na, kundi. Kaya ako ni-stock for the next month. Sa ako yung panghatag. Kanindot kayo mga kaigsunan nga ang mga followers ni David na higugma niya o si David being the king is not an abuser. Sadly, daghan man yun ang nag-abuse. Nga kasagaran sa mga leader sa iglesia, mag-abuse. Kaya tungod kay lagi, biblical man na ang mga leaders sa mga pastors should be given double honor. Honor in terms of respect and honor in terms of their needs. Ang pastor mo demand, I want refrigerator. I want, ang sabihan? Raptor. Agabi, hawagin ba kung walagin ba ang raptor? Okay lang na kung ang church makafinance all of his needs. Pero kung ang church cannot do that, why should the leader demand it? To the point nga ang mga membro matuok na tungod grabe ka standard ang ipangayo sa ilang pastor o sa ilang leader. That's why dili sad maayo nga abusahan. Muna nindot na heart ni David. When he felt the love of his members, of his followers, David did not abuse. Wala niya giabuso ang iyahang nadawat nga gugma. Members love their leaders mga igsunan. Their leaders praise God and never abuse them. In fact, He appreciates them. He appreciates them. David appreciates his members, his followers, mga kaigsuunan. And so, here, makita ni mo din ha, that when God give us leaders, we need to protect and we need to provide, we need to help them survive. And the responsibility of leaders who receives the love from the members is never to abuse them. Amen? It's never to abuse them and to appreciate them. I-appreciate ang tanan ilang gibuhat para sa iglesia o para sa Ginoong Zoa. What would be the example of a biblical desire of the leaders that needs support from the members? Katong tubig mga kaigsunan representing to the very existence of David. Ang tubig mga kaigsunan is not luxury. Kung palit ka tubig, it's not luxury. Dili na siya luxurious nga giginhangan. Basic need na siya. So sa punto na ako, kung ang leader mga kaigsunan na kinahanglan ng basic need, it is the love of the followers to provide. It is the love of the members to provide. Pero kung luxurious na siya, that's a different story. Because water here represents the basic need of David, not the luxurious want of David. So unsa man mga heart desire sa leaders na dapat suportahan sa mga followers, sa mga members, mga kaigsunan. The desire of the pastor, the desire of the elders and the deacons of the leaders of this church is Hosea 6:6. This is the desire of them nga ilang nakita nga desire sa Dios sa tua. Ingon ang Ginoo dinhi sa Hosea chapter 6 verse 6. I want you to show love, not offer sacrifices. Maong giingon igsuon. Dili but pasabot dili na ta mo sakripisyo mga butang-butang. Ang gimin dili not offer sacrifices katong mga kanunay lang gibuhat nga balik-balik kada tuig kada buwan sila makasa sila. I want you to know
me more than I want burnt offerings. Unsay tinguha sa mga leader sa iglesia nga dapat suportaan nato tungod kay mauna ang tinguha sa Dios para nato. Sama nga si David, diingon siya, ganahan ko tubig, gabugnaw ngadto sa Bethlehem. Ang three leaders of the elites nalingkamot makakuha tong tubig to provide the basic needs sa ilang hari. Same thing sa tuwang, makadungugtang ang Ginoo nagtinguha, mauni siya, ato ning paningkamutan nga ato ang makabot para sa atong buhay nga Dios. So I want you to show love. God wants us to show love. Amen? Atong ipakita ang gugma ngadto ni bisan kinsa. Ang ikaduha niyang gusto nato is He wants us to know Him more and more. Kasi may maganahan makailapag mayo sa atong buhay nga Ginoo. Amen? Mo na reason nga nung maminaw mong pulong sa Ginoo nga iwali, mo na reason nga magbasa mong Biblia, mo na reason nga i-analyze, reflect ninyo ang mga circumstances sa imong kinabuhi because God also speaks through your circumstances. The moment nga you are in the peace, the moment nga namo sa serene nga place, naghunahuna, nagmuni-muni mo, nagtabi ka sa Ginoo, God is speaking to you through your circumstances and through the Holy Spirit in you. What else God wants us to support as His desire? 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not really being slow about His promise. As some people think, dili lang ayan ang Ginoo sa pagtuman sa mga saad sama sa uban nga nagunahuna kalangayana sa atong Ginoo, kadugay ba? No, He is being patient for your sake. Nagpasensya lang man siya para nato. Kaya kung iyang buhaton tanan niyang mga saad diritso, then posible apil ta sa iyahang mga penalty and punishment. Pwede saad man siya nga iyang panisan ang mga magkakasala. Pero napo siya saad nga iyang luwason ang maghinulsol sa ilahang mga sala. Maunang sa dihang makasa sila, wala diritso buhata sa Ginoo ang iyang saad nga pagsupil o pagpenalize sa tanang nakasala. Tungod kay purpose, He is just being patient for you. Pasensya lang para sa atuba. And ang ingon ng verse, He does not want anyone to be destroyed. O say, desire sa Ginoo, what He wants everyone to repent. So therefore, we also desire that everyone will repent. Maghinulsol, mubiya, maningkamot, mabiyaan ang dili maayong pagtulunan kinabuhi o mga bisyo sa kaugalingon mga kaigsunan. That is, or those are some of the desires of God that are desires of the leaders that we need to support as members. Diba? Ang ato ang iglesia, mga igsoon, ang atong leadership, wala man ta nagtinguha o aeroplano, wala man ta nag-desire. Bigyan si Pastor, ganahan di ko aeroplano, barko, helicopter. Karang mga membro, balisod na ako. Saan mo talaga? Akong gitinguha, balay sa Ginoo nga atong tapukan. Nga ganahan mo sunod o mo simba kay bugnaw. Pero pwede sa interlapse. I mean, ang ako lang tinguha is para natong tanan nga ma-bless ta financially, spiritually, physically, and that all of us will honor God at the last breath of our lives. So, dili lang kita, kundi ang tanan nga naay pagigugma sa Dios, tanang tao nga nangita sa Dios, atong iapil sa atong panagtapo. Here, makita nato mga kaigsunan that the true devotion goes beyond duty. It acts out of love and loyalty. So dihang ang tulo, the tri-leaders of David, of the elite group, kadungog na mo na gusto sa mong hari, wa siya nagawa, let's wait until the desire becomes an order. Kaya kung ang king manggod, ang president, may ingon na gani, that's an order, wa kay mahimo sa pagtuman ng yun nini. Wa kay laing mahimo gawas lang sa pagtuman nini. Namingon siya, obey before you complain. That is the motto of the Armed Forces of the Philippines and PNP. Nga was lang mahimo, di sila pwede masupak. Di ba kung mag-i-order sa babaw? The chain of command.
Di kay kamutuman nila, ikaw maoy panisan. Aning panahon na the elites of David did not act as a duty. Wala man ta sugua. Patiyang na dugong ang tinguha silang leader. Dili na to duty nila. It's not out of duty sa silang nangita silang pagi makakuha tubig para silang leader. It was an act of love and loyalty. Naganahan sila nga ang ilang leader makainom sa tubig nga iyang ganahan kasi siyempre basic need na nga tubig. And so sa atong kinabuhi mga kaigsunan, what does it mean? It means nga dili na ta bistil suguon pa sa Ginoo. Naharon kita bubuhat og mga butang para sa iyaha. Sa tutra mo, kung kamo maginikanan, kung kamo employer mo, ganahan din mo empleyado or mo mga anak nga mulihok lang kung suguon. Sakto man na nga kung suguon mulihok. Ba't ganahan lang ba mo nga diha lang sila kutob? Nga ang ilang pagtuman ninyo is out of duty. Kay anak man ko, tumanon ka, naman kay sugo, ikaw papa, ikaw mama, tuman ko. Ikaw na ko supervisor manager, ikaw may tagali, tuman ko. Basta na isugo. Kay ikaw may pastor dia, ikaw may leader, ikaw may deko na, tuman ko, kay ikaw may nariya. Ganahan lang ba mo nga diha lang sila kutob? Ganahan lang ba mo nga kita diha lang takutob, nga kung sa isugo, sige, bawal na po na buhaton. Ang problema magani, bisa ng sugo, di pa takatuman. Sugo sa Ginoo. Ang maayo mga kaigsunan, nga bisan pag wala ta suguan, out of love, nakita na to gikinahanglan. Out of love, gikinahanglan. Out of love, maayo buhaton. Atong buhaton, kay nakatay initiative of love para sa Ginoo. Amen ba? Sa trabahuan, sa atong balay, lindot man, wala ko subukan ni mama manilig, pero kinahanglan manilig, kaya nakita ko hugaw, manilig ko. You are not doing it as a duty, but you're doing it as out of love sa imong parents, kaya di sila may blood. Kaya hugaw kayo, nagpapadlong mo. Same thing sa atong church, mga kaigsunan, hindi na kinahanglan, suguon mo, wala, panimba mo. Pagbasa mong Biblia, paghatag mo sa insakto, di na kinahanglan sultihan nga, appeal mo ani, hala, dapat imo ning buhaton para sa Ginoo. Di na kinahanglan, tagaglistahan, mga igsoon. Amen ba? Inay mo tapad di, wala listahan ni Brad. Initiative ko, kaya nahigugma man ka. This is what I believe, the principle of philosophy of ministry, I believe so. Kung ang tao nahigugma sa Ginoo, di na kinahanglan mandaran o tagaglistahan o sa buhaton. Kaya ang tao nahigugma kay bawal sa buhaton. Nahigugma man kunin mo, pakaslan ka, I will provide everything as far as I can do. And I will be faithful and I'll honor you for the rest of your life. Automatic na manggawas tanan. Kaya nahigugma man ka. Kaya nahigugma man ta sa Diyos, automatic silang manggawas ang sakripisyo nato, exoon. So, do we serve God only when commanded? Or do we respond even to the heart's desire of God? Kung matasuhuan sa Ginoo, adi lang sa patingon to nakadumugtang ang Ginoo nagtinguha nga daghan ang manimba. Daghan makahibaw sa kamaturan ng Dios nagtinguha nga ang iyang iglesia, mga tao malig-on. Ganahan siya ang iyang building mahimong mubarog ug maanindot. Ako buhaton ang akong mahimo. Ako buhaton ang unsay parte nako kay because I love God. So the real commitment to God involves sacrifice. Sacrifice not katong mga kanding karniro nga ilang i-offer ngadto sa templo aron mapasaylo sila, but sacrifice on your personal convenience. Kaya naamang may pagkuron convenience Christianity. Ang convenience niya Christianity mao ni siya. Muadto lang ko sa simbahan kung naa kay nindot ng parking lot, pastor. Pastor, muadto mo simba ko, pastor, basta bugnaw ang imong simbahan. Basta na ay aircon or basta na ay kape. Musimba ko, pastor, basta ining abot na agi mo abi-abi nako. O kini dapat ingon ana may tabo kasagaran na sa Amerika igsoon. Nga ang mga tao mahimo ng comfy, mangita sila comfort zone nila. Di sila mohatag gamay ng mga sakripisyo tungod kang ilang gusto, comfortable lang. Sa akong baruganan dili man nasayop na mga butanga basta mak-afford lang ta. Pero ang dili maayo, bisan pag dili ta ka-afford atong ipugos para lang yun ang mga tao manimba. Diyan napita, dili Dios ang ipangita sa mga tao kundi ang comfortable nga kinabuhi.
Yang Christianity, mga kaigsunan, sa diyang panahon nilang Yesu Kristo, walay aircon, walay sakyanan, watanan, puros gito, mano-mano. Pagkalisuda, electric pan wala, pay-pay lang. Siguro itong panahon, hindi pa kayo init, no? Kaya wala pa kayo global warming. Lusot gihapon ba? Pero ang punto ng yun gihapon, layo yung gihapon sa sakripisyo, maglakaw gud sila. Siyempre, manumano guna ang ilang pagluto. Manumano guna ang tanan, mga kaigsun, kaysa nato madali ra mahuman. So, ang point na ito, mga kaigsunan, is that let us have the true devotion to God. Yung wala na, gikinahanglan ang pagmandar sa matagmatbutang kay kita mismo na mabuhat kay nahigugmata sa Ginoo. Ikaduhang punto, mga kaigsunan, is let's use the discernment that honors the sacrifice. The sacrifice. Here makita nato, mga kaigsunan, that the men brought the water, but David refused to drink it. Dana tubig, Your Honor, hari. David refused to drink it because he recognized the cost behind the gift. He sees the value and the efforts. Kiningon man siya, kini nga tubig lang ni siya, but this is the equivalent of the blood of these men who sacrificed just to get this for me. Ganahan ko ana nga leader nga maka-appreciate sa tanang efforts nga atong gibuhat. Ganahan ko anang leader nga makahibaw sa unsay value sa akong gi-offer. Muna mga kaigsunan, we believers, we, the biblical church, should understand the value of everything we do. Bisan unsa kagamay inyong gihatag, bisan unsa ang gibuhat ninyong mga ginagmay nga butang, as long as there is really sacrifice on your part, we see it as costly. We see it as valuable. Sa Bisaya pa, bisan pag ginagmay lang na, or kamay lang imong gibuhat, pero na kay sakripisyo gibuhat na nakita na mo nga dako na kay ng kahimuan. Ngayon ano man, it's the sacrifice of the person. Gawas lang siguro kung Henry Simo, mga tagko na kayo mga milenaryo ba, yung hatag mo linibo puntod gihapon, pero that sacrifice is not much. Because it is not a sacrifice. It is just the surplus of what you have. Mao tong biblical kayo tong ingon dito nga usa ka balo nga nihatag sa 1 coin na lang yun compared sa mga Pariseo nga daghan kay silang gihatag. Ningon si Kristo mas dako pag gihatag katong balo kaysa sa katong mga dato. Dili tungod kay dako silang amount ang babae, kundi tungod kay ang sakripisyo niya gihatag grabe. Mao to'y last niya, mao to'y pinakadako niya, but she gave it. Sa Ginoo, ang sakripisyo, ang equivalent ay ang gilantaw, dili ang monetary value. So, kung imong sabton na kaigsunan, wa po ko nagtudong, ay mo hatagdag ko, wa po ko magtudong, hatag mo gagmay. Ako is, give it in accordance of the sacrifice you can. What do you mean by sacrifice? It's something like, you give up for yourself just for the Lord. Diba? Kung hatag na sa Ginoo, kanang amount nga itong ihatag sa Ginoo, pwede na ba na itong ipalit og bugas? Diba? Pwede na ba na itong ipalit ng something para sa atong mga giginanglan? But niyo ka Ginoo, I will sacrifice, I will give it up because I love you. I want to honor you. I want to help your ministry. That is an example of the sacrifice that God honors. We need to say you choose to give up for the sake of for God's kingdom. David saw it not as an ordinary water, but as something sacred, mga kaigsuunan. Muning kining atong tithes and offering, it's just a money, of course. Pero that is a holy one. Ngano holy one? Because we give it back to God. That's God's portion. We anoint it, we prayed over of it. Naman itong issue ka to, I do not know kung nakabasa mo ba itong issue ni Rica Perelejo nga isuhan siya o nangawat siya kwarta sa tahid sa ilang simbahan kaya yung panapastor man. Ningon si Rica Perelejo, anong mangawat ng ko nga mas dagan mo kay kwarta sa simbahan? In other words, kung mo ako masabtan sa iya, para na ako dili maayo nga musultig yung nagtusad because that's being proud and that's being brag. Pero kung ang iyang gimin nga, wala ko nabilabot na because I have my own, o kung mudawat mi sa simbahan, it's because we are
part of the church, kay siyempre, pastor's wife man siya, so dapat naagit po siya kalambigitan sa pagdawat silang shares. But ang point na mga kaigsuunan, the offering and the tithe should not be taken away because that's sacred. That is sacred. Kung ato ng kuhaon, kung ato ng kawaton, Diyos ang atong kontra. Kung ang ato na igsuon, munang we need to be convicted on that area, mga kaigsuon, because it's God whom we are taking away, not anybody else. And so when somebody gives, when somebody do something for the church, for ourselves, let us be appreciative. Maunay nakita na ko ni David na appreciate kaayo niya ang initiative nga gibuhat aning mga tawana. Nangitas nagpagi makakuha sa tubig igsoon. Honor God on how people treat and respect you. Do you honor God that people treated you better or best? Do you honor God because people loves you? Do you honor God because people provides and helps you? Salamat mo nga naay mga tao nga nag-care ninyo. Nagpasalamat mo sa Ginoo nga naay mga tao nga naitinguha nga makapadayon mo sa pangalagad sa Ginoo ug makalahutay mo sa kalisod sa krisis karon. Isa may nalipay nga naay mga brother and sister nga concerned sa matag usa. Amen? It's a gift of life, mga kaigsuunan. So what do we do? Let's appreciate it. Dili kayo, gamay naman tayo, sa kinas naman tayo yung hatang. Kuyawan na naman ka doon, ay, pliti naman to, pinaragay yung pliti naman ko na. Let's not do that. Let's be appreciative. Kaya bisan pag sa kagamay ang itabang sa tuwa, dako na ng impact, mga kaigsuunan sa iyaha. Kaya posible iya itong buhaton sa lain, but then, gibuhat niya para kanimo. So therefore, from the leadership of the church, from our family, I appreciate you all. I honor God on your service and thank you. And God will honor you as well. The honor, I mean, God will bless you beyond measure in accordance to His will. Diba? When I say these things, people respond. So, na yung mga tao mo respond, they will do it into the Lord because this is what the leader said. I appreciate that. Gagmay yung mga butang, I appreciate that. We, the leaders, appreciates that. Don't think nga, wala na appreciate ni Pastor Ramon kay pangbuhat. No? We saw that, dili lang ko, klase nga tao nga, Brad, I appreciate you, Brad. Brad, so appreciate you, appreciate you. Kaya ako mismo din sa kuganahan na every tanang buhaton na kong ingon po, I appreciate you, Pastor. Kaya nga naman, naang ko'y prinsipyo ko. Kaya nang grabe kayong, sige kayo mo bulatik sa akong dunggan. Makuyawan, wala. Kaya maunay na ako nagyan sa una pa. Kung magkita may pastor, grabe, kanino, tapos kanino, pahay ka, pastor. Pagkadungog na ko, wala ko, grabe, masas kong bati sa bali, masas, dili, ha. Pero mauna nga kayo sa punto ba, balang sila, I appreciate you ba, pero dili lang grabe, sige, pero may mahimong uran-uran, mahimong why value. Wala, okay na lang once a year ng appreciation. Pero ang point na ito, mga kaigsunan, is that we appreciate one another. Inay mo tapabi, I appreciate you. I appreciate everyone, everybody. Diba? Indot kayo yung ibuhat, mga kaigsunan. So spiritual maturity recognizes the value of sacrifice. In application, do we value what others sacrifice for the Lord? Do we value the things? Do we value the people? Muni gusto na kumabawaan ninyo mga kaigsunan. Kung nakasunod sa simbahan, ang atong goal is to live at peace with them. Dili na to sila habason, dili na to sila awayon, dili na to sila dili na mahimong cause, mahimong mo backslide sila. Why? Because you honor, you appreciate the people who caused them to be here. Usa ka kalag ni simba, kay bawo pa mo, pila ka luha, pila ka gasto, pila ka paningkamot sa ubang mga tao para mo simba to siya, kay hinungdan ka mo backslide. So how do we honor each other? Let's keep one another. I'm not saying na dili na mo muparmarong sa inyong katungod, but let's just do it in a way that would be amiable and with love. Butang, na mo i-offer sa Ginoo, butang din we will value it. Kinugdong pa ta, kisa ng tipan, kinugdong pa na, kisa ng speaker na to, kinugdong pa ta, kisa ng mga nini. But these things, ato nang take good care because we appreciate the one who gives. We honor the one who gives. Kamu kung muhatag, ganahanay mo. Nga nakita ninyo yung ihatag, walang gamitan, ilabay. O gisuk-suk lang somewhere. Di ba? May yung dito na mas nindot dito itong gamiton.
Pero kung tanaw na itong di na po kayo madalaki, na bagong nangabot, so justified siguro, madili na po magamit. But ang punto is, let's value the things and the souls we give to the church, mga kaigsunan. So do we treat holy things as common? Like the offering, the Bible, the worship, the prayers, the preaching. These are holy things intended for the holy God in zone. Last point, and I'm done. Worship that gives back to God. In 2 Samuel 23 verse 16, ingon din na, but he refused to drink it. Instead, he poured it out as an offering to the Lord. Tubig iyang gi-offer sa Ginoo. Sa unang manggod, di na good kwarta nilang i-offer, mga butang manggod, mga lagutngon, mga palay, mga wheat, katong mga harvest ay lang mga trabaho gimang gipanguma. Pero karon tungod ka high-tech naman ta karon mo nang uban kwarta, uban pinaka high-tech, uban simbahan. May mga pastor, Gika na, the QR code mga zone is in the screen. Mga membro, anak ko dito, pastor send na sa GC. Yan na high-tech ang ubang simbahan mga kaizunan. Pero, di mo sila nasasayap actually kay that would be convenient. Kinaanuan po na. Pero, ang one is, we offer it as a physical, tangible mga kaizunan. David poured out the water before the Lord as an offering, and then what was given as a sacrifice was given or returned in worship. Kanang principle igsoon, kanang dawat iyan ang gibalik sa Ginoo isip pagsimba. He honored God above his own desire. This is what I love the most of David. Sa dihang si David na kadawat ani desire kay niya water, but then he gave up his desire just to honor and offer God. If you know, for example, i-share na ko ni mga exon before ko Assemblies of God, Living Word, ang akong church exon, di ba? Living Word Christian Churches. Si Pastor Mel Caparos was the senior pastor of the Living Word in Banawa, mga kaigsunan. And one, not to idolize him, but nindot lang yun ang ilang kinabuhi, ilang example mga kaigsunan. Because the church started small, but they are really growing today. And ang ilang church mga kaigsunan dito sa Banawa, dako kayo. Glory to God on that area. Then, somebody, blessed man good kayo, mga dato ng mga businessmen, mga ma-attract mo good siya because he spoke so eloquently and so nicely in English. When he preaches the gospel, hindi kayo po pag-explain kay expository. And daghan ng mga tao ipang tandog, wingon sila, Pastor, I will provide pagsula ko sa imong anak. Pastor, si Pastor, wala ko sa trabaho. Everything is just by faith man yun. Pastor, kini, among bantagan ka na magbalay. Mingon siya, ayaw lang ko tagay balay. Pwede na ko abangan ng balay. He is just waving everything. He's waving everything lang yun. And last nga ako nibukan nga yung wave is that, Pastor, I'll give you sakyanan to. Yung siya, I will accept it, but I will donate it to the prayer mountain sa, namas na prayer mountain sa Liluan. And that would be a good sign nga, mga tao nakita, kining leader na to, dili ni siya kanang naumugwarta. Kining leader na to, wala ni siya nagpastor tungod lang ganahan sa madato. Kining leader na to, kinuod gud siyang iyang una-una gud para sa simbahan, para sa church. Kay he can make his own money, at the same time, if ever God bring na gud ang blessing, he will give it to the church as an offering like what David did. Mo man give out ni David. Pwede niya makuha ang iyang water, mag-satisfy ang desire, pero he gives it up just to honor and worship God. So kung naim one day, si Diskaya mo one day, mahatag malita na ko, ay, may zone. Ihatag na ko inyong malita. Pero wala isod. Joke lang. Pero ang punto na ito mga kaigsunan, when people bless us, let's know how to honor God. I will not demand you give everything because you have your needs as well. But I say, honor God with what you receive. Like what David did. I receive it from God. Lord, I'll give it back to you as an offering. Here, makita na ko din na nga sakripisyo to sa part ni David o sa iyang katawhan. Butang ta lang, dugay na itong itinguhan ni David nga water. Naabot sakripisyo, iyang i-offer balik sa Ginoo. Ang katong men, tri-leaders niya, na ning kamot, nga makakuha to, risgo ilang kinabuhi, posibleng mamatay sila on the process. That was a sacrifice. But then, ang ilang nakuha, i-offer nila sa Ginoo. In short, mga kaigsoon, it's biblical for pastors to receive
it's biblical also for the pastor to tithe or to offer what they should receive. Kaya may mga bagong, even sa una nga, pastor naman may, nga mo tithes naman may, nga kami may mudawat, kaya kami may libita. Ang una po sa ubang mga tao, ay yung pastor madato, kaya man na sila mag-tithes, sila may mudawat sa ng tithes. You have to understand mga kaigsunan, the pastors are tithing as well. And I tithe twice. Why? Because I tithes here and I tithes to the district of the CVLL of the Assemblies of God. Munang, mingon nga, si pastor naman ay bayad ang kasal nga, paano man na siya, libre na pa. You have to understand, the pastors are tithing every month. Every month just to get the license sa pagpakasal. That's an example. Every month mag-tithes. Oh, pila may tithes na, di ba? 10%. And then, ang pag-apply pa nimo, ang pag-apply nimo sa PSA, mo gasto po notaryo, mo gasto og bayad. I mean, there is payment mo nang dili mo kanang ma-allergy kung ang pastor mo dawat og blessing gikan sa mga membro, sa mga taong mo bless, because you understand they have the right to receive. Amen? David has the right to receive. But the good thing of David is not abusive. Your pastor and your leader should not be abusive. They should also honor God with what they receive. If I receive something, I give it back to God as well. A portion of it of the needs of my family. So that's a very basic concept, mga kaigsunan, that everybody understands. So here, the highest response to sacrifice is worship exon. We sacrifice, and that is an example of worship. So question, are we willing to offer back to God what is most precious to us? Amen. Amen? So precious to us. Di ba? Need biya, gitagtanan, labi na crisis karon. But why are we commanded by God to offer and to give? Because that is worship. Example, pwede exempted lang karon kay karon crisis nun. I praise God during the time, testimony gamay, so during sa time sa COVID-19, yaka mang gitagtanan, di ba? Naamo kay mga situation, kalisod yun ta. Pero our giving did not stop. You know that? People are coming here, Pastor, muna yung offering, muna yung tayo sa butang dili. Then, katong needs, gigamit to nato sa atong iglesia o sa needs sa inyong leaders. So, it's a blessing that today as well, God will not stop blessing us. Bisan pag mag-crisis, Ginoo mo ay mo bless sa ato ang mga pagpaningkamot. Because true worship costs something. I don't believe worship ng walay cost. It has a cost. And it must be a sacrificial giving zone. So in conclusion, when I'm done, the mighty men gave costly sacrifice. David responded with reverence and worship. Let us do that as well. Let us honor God with a costly sacrifice. At the same time, we revere and we worship God. This passage teaches us three things: that serve God with devotion that risks everything, and at the same time, live with discernment that honors sacrifice. Ay mo patagang sakripisyo. Dako na kayo kung gasto pa sa pagsakripisyo sa Ginoo. Ay mo patagang sakripisyo. Honor God with your sacrifice, but discern what is the acceptable sacrifice. Haron dili masayang ang inyong sakripisyo. And worship with a heart that gives everything back to God. Musimba ta nga atong i-offer ang atong kinabuhi balik sa atong buhi nga Dios. So here, is your life worth the sacrifice? And your worship worthy of God? Ang imong pagsimba ba, worthy ba na para sa Ginoo? Ang inyong kinabuhi ba nga sakripisyo, worthy na ba na sa Ginoo? Kung itandi na to, kung may artista mo ani, mas dako pa ba katang sakripisyo nga ihatag ngadto sa mga katawhan nga atong gipangandoy makitaan, mo gasto tagda complete, mo sakripisyo ta sa mga inconvenience, bahalag barong okay ra, bahalag huot okay ra, basta makakita ko, makuyog ko, maka-amaze ko ang lugar. Pero kung about Ginoo, ayo yan lang, mga igsunan, that would be a rebuke. If we know how to sacrifice for our good, for our desire, much more we will sacrifice for God and for His Son, Jesus Christ. Why? Because the sacrifice that Jesus did was His very own life.
Iyang kinabuhi mao ang sakripisyo para kanato. Ining atong sakripisyo ang gihatag sa Ginoo, layo ra kay ni sa iyang gibuhat kanato. That's why Exxon, I encourage you. Let's come before the Lord. Let's offer our lives to Him and let's commit ourselves again and again. Let's all stand. Heavenly Father, we thank you. We ask, Lord, that you give us the life that is worthy of sacrifice. And we ask, Lord God, that our worship would be worthy of you. Tabangin kami, Ginoo, nga makalahutay, Ginoo, sa mong pangalagad kanimo. Ang matag Domingo nga buntag, it's a sacrifice in our part. Ang among paghatag, Ginoo, it's a sacrifice in our part. In pag-read, pagkanta, in all Christian things we do, all the good things we do, are all sacrifices in our part. But thank you, Lord, that this sacrifice never hurt us day by day. Because as the day goes by, we learn to love you, we learn to make it as a lifestyle, we learn it as a form of worship, and we learn it as a life mismo sa mong kinabuhi. That musimba mi kay kinabuhi ni namo. Maminaw mi sa imong tulong kay kinabuhi namo. Mukanta mi, muampo mi, muhatag mi. We do all the good things kay kinabuhi na ni namo. Our life is the sacrifice itself, according to Romans 12 verse 1. Thank you for making us understand that our bodies is the living sacrifice. Muna Ginoo, we honor you. We love you. Bless everyone, O God, in our spiritual lives. Bless everyone, O God, in our financial. Ginoo, sangkapi kami tanan. Nagay kami, O Diyos, o mga opportunities sa among kinabuhi. At salamat mo sa Ginoo sa ihatag nimo kanunay nga kayuhan sa among mga balatian. All the good things, protection, imong ibubo ka namong tanan. As we claim the victory, as we claim the blessing in Christ Jesus, teach us to honor you back in everything we receive. In Jesus' name. Let's continue singing unto the Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Jesus. I could see your name for all my life. Could see, find more to love each time. Jesus, me never on my lips. It's sweeter every time that I call on you. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been a friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus, be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on you. 'Cause there's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. There's just something about your name. There's just something about your name, oh Lord. There's just something about your name that makes me cry.
vision in your name. There's a vision in your name. There's a vision in your name. It makes me cry holy. Oh, Jesus be your name. Oh God, Jesus be your name. Oh, Jesus be your name. Yes, all the glory. Oh, Jesus be your name. Jesus be your name. Jesus be your name. Yes, all the glory. Oh, Jesus. We give you glory, oh God. We give you praises, oh Lord. You deserve it all, my Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus, oh God. Hallelujah. Yes, Jesus, we thank you for everything, oh God. We thank you, Lord God, sa karoon na panahon na God, karoon na tatnao, Diyos. Salamat, O Father Jesus. Salamat sa kapusensya, O God. Salamat, O God, sa kinabuhi, sa kaluwasan, sa paglaom niya kanino, O God. Salamat, O Diyos. Salamat, O God, sa nagbalangan, O Diyos. Salamat, O Jesus. Thank you, Father God. Lord God, we pray na kanunay kang magpuyos ang mga kasing-kasing, O Diyos. O ikaw, Lord God, maalagad ng Lord God sa among tibuok kasing-kasing, O God. Lord, yes, Jesus, O Father God. Musa, Lord God, tabangin kami, O Father God, sa among paglakaw, O God. Uban ka rin mo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, we praise you, we honor you, God, sa mga kinabuhi. Father God, Lord God, all the glory belongs to you, God. All the glory belongs to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father God. We praise you, Lord Jesus. Kung sa iyong kailangan ibalik na ng tumog, kimaya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.